Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang Daho, kung saan naganap ang mga labanan ng mga Moro at ng mga Amerikano noong unang panahon, ay sinasabing isang tulog na bulkan. Bahagi ito ng Hulo Volcanic Group sa lalawigan ng Sulu. Sa itong cinder cone, ito ay isang uri ng bulkan na nabuo mula sa mga ikinalat ng sumabog pang ibang bulkan. Dahil may mga ilang bulkan pa ang nakapalibot sa Daho. Ito ay ang Matanding, Gimba at ang Sunggal. Ang kabuuan ng bundok at ang kapatagang ito ay ginawang Mount Daho National Park noong 1938. Sa wikang tausog ang ibig sabihin ng Bud ay bundok, samantalang ang Daho naman ay isang uri ng punong kahoy na karaniwan sa lugar. Ang Daho ay may taas na 600 metro lamang at huli itong sumabog noong 1897. Ang bulkang ito ay naging kuta ng mga rebelding Moro noong panahon ng mga Amerikano. Bagaman naging tahimik, ay umigting ang galit ng mga rebelde sa mga Amerikano. Ito'y nang magsimula ang pagpasok ni General Leonard Wood sa lugar. At noong Marso 1906 ay nangyari ang unang labanan sa Daho, kung saan maraming mga Moro ang nasawi dito. At muli pa itong nasundan o ang ikalawang labanan sa Daho noong December 1911, kung saan ang labanan ay halos umabot ng 1 linggo sa kaparehong kadahilanan. Pero hindi katulad ng naunang trahedya, ay mas kaunti naman ang namatay sa ikalawang labanan sa Daho. Matapos ito ay marami ng mga rebelde ang bumaba sa kapatagan. At sa makabagong panahon, matatandaan na noong 2016 ay naritisize ni Pangulong Duterte ang Estados Unidos dahil nga sa nangyaring labanan sa Daho at nauwi nga ito sa pagpapaalis sa mga tropang Amerikano dito sa ating bansa. Alam mo ba na may isang hukbo ng mga Pilipino sa Batanes ang lumaban sa mga Hapones noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Sila ang tinatawag na Batanes Bisumi Fighters. Itinatag bilang sangay ng Hunters ROTC sa lalawigan ng Batanes upang labanan ang mga Hapon. Ito ay sa pangunguna ni Major Jeronimo Cabal, ang Inspector General ng Hunters ROTC. At ang mga naging inisyal na miyembro nito ay sina Captain Teofilo Balones, Captain Pablo Pugaban, Lieutenant Vicente Barcelona, Lieutenant Telesforo Cabral, Lieutenant Tomas Galita at si Sergeant Tomas Far. Sa kanilang pakikipaglaban sa mga Hapon ay pinoprotektahan nila ang 6 na bayan sa Batanes. Ito nga yung Bisumi o ang Basco, Ivana, Sabtang, Uyugan, Mahataw at Itbayat. Nakuha nila ang ilang mga depensa at mga fortification ng mga Hapon kung saan nakuha nila ang ilang mga kagamitan dito. Nagpapaikot din sila ng mga balita mula sa Amerikano nang sa ganoon ay hindi mawala ng pag-asa ang kanilang mga kababayan sa Batanes. Binuo rin nila ang League of Batanes Association at ang Ivana Rising Generation. Ito'y para mapanatili naman ang kulturang Pilipino at huwag mapalitan ng mga ideya at kulturang Hapon. Noong April 25, 1945 ay naagaw nila ang garrison ng mga Hapon at itinatag nila dito ang Commonwealth Government. Nagkabit sila ng bandilang Pilipino at Amerikano. Pero makalipas lang ang ilang araw ay isang malaking hukbo ng mga Hapones ang rumesbak at muling naagaw ang Sabtang noong May 17, 1945 dahil dito ay marami sa kanila ang nadakip at nahatulan ng kamatayan. Noong 2014 ng National Historical Commission of the Philippines ay naglagay ng isang marker sa monumento na dedicated sa alaala ng mga Bisumi fighters sa Sabtang sa Batanes. Alam mo ba na isa sa kinatatakutan at ikinukonsider na isang haunted house sa ating bansa ay ang Herrera Mansion? Sa bayan ng mayaman sa Nyog, ang Tiaong, Quezon, ay nakahimlay ang isang mansyon na minsang naging architectural gem ng nasabing bayan. Itinayo ito noong 1927 ng kilalang arkitekto na si Tomas Mapua at tinawag itong Herrera House at ito rin ang sinasabing pinakamatandang bahay sa Tiaong. Ang disenyo nito ay impluwensya ng American colonialism sa ating bansa. Mga bintanang nakaarko at iba pang bahagi ng bahay na sinasabing isang neo-classical ang design.
Meron din itong isang sculptural fountain na bubungad sa mga dumadalaw sa lugar. At ang estatwang ito ay estatwa ni Elias na inspired sa nobela ni Rizal na El Filibusterismo, kung saan ay pinapakita ang ginawang pagtalo o paghuli ni Elias sa isang buwaya na sumisimbolo sa ginawang pakikipaglaban ng isang filibustero sa mga Kastila, na bahagi nga ng kasaysayan ng ating bansa sa katauhan na rin ni Gat Jose Rizal. Sa paglipas ng panahon ay na-damage ang mansyon sa pang-uukupa ng mga Hapones. Pero matapos naman iyon ay ipinaayos naman ito ng arkitektong si C. Gonzales na nagmula sa Candelaria. Pinanatili ni Architect Gonzales ang orihinal na disenyo ni Tomas Mapua, maging ang estatwa at ang disenyo ng iba't ibang bahagi ng bahay. Pero ang tanong, bakit nga ba ito kinakatakutan? At bakit ito itinuring na isang haunted house? Ito'y dahil lang Herrera Mansion ay binabalot ng mga kwentong katatakutan at kwentong multo. Kesyo may mga nagpapakita raw dito na mga sundalong Hapon na pugot ang ulo at meron ding matandang mag-asawa. Hanggang sa ngayon ay nananatiling nakatayo ang mansyon na sa kabila na ito'y kinatatakutan ay nananatili naman itong yaman ng ating bansa at piping saksi ng kasaysayan. Alam mo ba na noong 1603, isang malaking puwersa ng mga Chinese dito sa ating bansa na sinasabing umabot ng mahigit 20,000 ay pinaslang ng pinagsama-samang puwersa ng mga Kastila ng mga katutubong Pilipino at mga Hapon. At ito ay nakapaloob sa tinatawag na Sangli Rebellion. Nagpasimula ang lahat ng ito sa paghihinala ng mga Kastila sa gagawing pananakop ng mga Chinese sa ating bansa. Ito ay ng dalawang kinatawan mula sa China ang nagtungo sa Pilipinas para kumpirmahin ang sinasabing bundok daw ng ginto. Pero ang hinala ng mga Kastila ay ang pagtungo ng dalawang kinatawan ng mga Chinese ay isang pagmamanman lamang para sa kanilang mga plano. Dahil alam naman ng mga Kastila na wala naman talagang bundok ng mga ginto at isa lamang itong imahinasyon. At dahil sa paghihinala ng mga Kastila sa mga Chinese, ay pinalakas nila ang kanilang mga tanggulan at inalarma nila ang kanilang mga sarili sa pwedeng maging pag-aaklas ng mga Chinese. Bukod dito ay nauwi rin ito sa hindi magandang pagtrato ng mga Kastila sa mga Chinese, sa kabila ng mas marami ang bilang ng mga ito sa Kamaynilaan kaysa sa mga Kastila. Dahil bago pa man kasi sakupin ng mga Kastila ang ating kapuluan, ay marami ng Chinese ang nagagawi dito. At dahil nga sa tensyon na nabubuo at sa pagtrato ng mga Kastila sa mga Chinese, ay nag-aklas na nga ang mga ito ng gabi ng October 4, 1603. Noong una ay nagawa pa ng mga Chinese na may pagwagi ang mga nauna nilang mga pag-atake. Nagasik sila ng lagim, sinunog nilang mga kabahayan sa Tondo at sa Quiapo, at nakapaslang din sila ng mga Kastila at ng mga katutubong Pilipino. Pero dahil na rin sa pinagsama-samang puwersa ng mga Kastila, mga katutubo at mga Hapones, ay nakabawi sila ng pag-atake sa mga Chinese. Dahilan para mapaatras nila ang mga ito, kung saan ang iba ay nagsipagtakasan na at umalis pa ng ating bansa. At ang kinalabasan ay napakalaking bilangan ng mga Chinese ang napaslang. At ang pangyayaring ito sa ating bansa ay sinasabing isa sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.